self-concept. Konsepto tungkol sa sarili. At ano nga ba ito? Ba't kailangan na talagang malaman kung ano ba ang tingin mo sa iyong sarili? May kinalaman nga ba ito upang sa pagdating ng panahon ay ikaw'y maging isang epektibong leader tagapaglingkod? Matindi. Matindi ang kinalaman ng pagkaunawa sa self-concept. Self-concept o ang konsepto tungkol sa sarili ay isang larawan ng iyong sarili. At kasama na nga rito ang iyong mga mithiin, saloobin, damdamin, talento, kagalingan, kilos, kaasalan, gawi, at marami pang iba talaga. Sa mikroskopyong pananaw, lubhang napakahalaga kung papaano nabuo ang konsepto tungkol sa sarili. Malaking malaki ang papel na ginagampanan ng mga magulang upang magkaroon ng positibo na self-concept. Paano? Ang mga magulang, lalo pa nga ang mga nanay, ay kailangan tinatrato nila ang kanilang mga anak ng may paggalang. Oo, bata siya, ngunit nasa kanya lahat ang karapatan upang siya ay igalang. At sa paggalang na yan, kasama ang pagmamahal. Kung ang nanay sa paglaki ng kanilang mga anak ay kinariringgan ng mga salitang, "Wow, ang ganda-ganda naman ng anak ko. Ang galing-galing, ang sipag-sipag, number 1 ka anak." At sa pagsasabi ng mga salitang ito, may kasama pang halik, yakap, walang pagsala na ang mabubuong larawan tungkol sa kanyang sarili ng batang lumalaki ay maganda, mabuti. At kung ang bata na lumalaki na may magandang konsepto tungkol sa kanyang sarili, siya ay magiging kanais-nais, kaibig-ibig sa mga taong sa kanya'y nakapaligid. Siyempre, dahil nagtataglay siya ng mga katangian tulad ng mapagmahal, magalang, mabait, masunurin, mabuti, at lahat ng mga bagay na totoong maganda, kaaya-aya sa mga mata ng mga nakapaligid sa kanya. Sa isang banda, kung ang nanay, higit sa lahat, ay nagpapakita ng hindi maganda sa kanyang mga anak at naroon yung pagwawalang bahala sa kung anong pwedeng mangyari sa kanyang anak, wala bang pakialam, ano ang maaari nating i-expect sa batang lumalaki? Tiyak, yan ay batang wala ring pakialam, batang hindi marunong magpakita ng pagmamahal, pagiging maalalahanin. At kung ito ang mga katangiang sa kanya ay nakikita, walang pagsala, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi matutuwa. At kung ang bata na hindi kinatutuwaan, totoo, siya man ay hindi matutuwa. At kung hindi siya natutuwa, hindi siya masaya. Ang taong masaya maliwanag. Makakapagdesisyon niya ng mabuti, makapaglulutas sa mga problema dahil maliwanag ang kanyang pag-iisip. Hindi tulad ng isang litong-lito ang isip, hindi malaman ang mabuti at ang tama, at kalimitan, mali pa yung kanyang ginagawa. Dahilan nga sa ginawang pagtrato at pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magulang. Dapat tratuhin natin, bilang magulang, dapat tratuhin ang mga anak ng may paggalang, may pagmamahal, sapagkat sila ay lalaki
na may paggalang, may pagmamahal sa kanilang sarili, sa kanilang kapwa, at higit sa lahat, may pagmamahal sa Panginoon Diyos. Samantalahin ng mga magulang na sa kanilang paglaki ay may pakilala kaagad si Jesus Christ upang sa ganon, daladala nito sa pagtanda ang mga magagandang katangian ni Jesus Christ. Upang pagsapit ng takdang panahon na sila na nga ang uugit sa pamahalaan, sila ang magtatakda ng mga batas, magpapatupad ng mga ito, hindi na magiging mahirap para sa kanila. Gawin ang mga ito ng may pagmamahal, may pagkalinga sa mga nilalang ng Diyos na kailangan ang kanilang tulong. Dapat ding maintindihan na hindi lamang ang mga magulang ang mayroong matinding papel na ginagampanan sa pagbuo ng konsepto tungkol sa sarili. Gayon din ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kung ang mga taong nakapaligid sa kanila ay maganda ang binibigay na pagtrato, so makakatulong ito upang magtuloy-tuloy ang magandang nasimula ng kanilang mga magulang sa paghubog sa kanilang pagkatao. Dapat ding intindihin na maraming bagay sa mundo ang maaaring makatulong upang mapabuti ng mapabuti ang konsepto tungkol sa sarili. At dito po sa puntong ito, pansamantala po tayong magkakahiwalay. Ito po si Dr. Teresita Malabuyo sa muli po nating pagniniig. Maraming salamat po.